ano nila, parang sinusulat nila sa maliit na papel kung ano, para hindi nila makalimutan or di kayo minimemorize nila yung pangalan nila, yung change name nila, at saka yung edad, saka yung address. Yan ang number 1 na ano. Hello guys! Good morning! Samahan niyo ako maglinis sa aking bahay. At ngayon, lahat ng hugasan yesterday ay nilinis ko. Ngayon, ilalagay ko sa tamang lagayan na. Ayan o. Hinugasan ko na. Para may susunod na naman na huhugasan, ilalagay ko ulit. Hinugasan ko muna rito. Tapos, pinatuyo ng konti katapos ilalagay ko rito. Ayan. Aalisin ko. Ayan. Ano ba yung camera ko? Ayan, pwede na. Magagahan tayo. Nag-a-apply ako. Mamaya magbabacuum ako. Vacuumin ko lahat mga buhok kong nahulog. Yan, nakalimutan ko ano sa asawa ko. Yung mga basura. Kalimutan ko ipadala sa asawa ko kasi pag dumadaan niya, mismo sa harapan ng basura niya sa baba. Kaya iitapon lang niya. Maganda nga yan. At maaga akong nagising, hindi ako inantok. Dati inantok ako kasi sa gabi, kapag inaantok ako sa umaga, halos madaling araw na kasi ako natutulog. Kaya yun. Sa umaga ako natutulog. Ay nako. Yan, agahan tayo ngayon. Agahan tayo. Tingnan niyo kung ano agahan ko. Yan. Ayan, gatas. Half milk, half half kape. Ayan. Nilagyan ko ng condensed milk. Masarap tong condensed milk nila rito. May sila, may chocolate style. Ayan, at palamanan ko yung tinapay ko. Yan, ganyan lang yan. Okay na. Ready na. Ayan. Okay, sa mga nanonood dyan na mga taga-Pangasinan, kababayan ko, Mangantila. Diba? Mangantila. Anti si Rayonatan. Ayan, magpanggalatok muna tayo. Chocolate toast bread. Mantila. Sarap. Bumili ako dito, mura Nag-crave kasi yung anak ko kagabi. Para naglili. Ayan.
Oh, magandang araw ngayon. Nice day, sabi ng mga taga-check. Tuwing tumatawag ako sa asawa ko, sabi niya, why you don't go out today? It's a really nice day. Ayan, yung araw na yan, yung maganda yan, parang dala-dala mong aircon, maganda. Pero may araw, maligam-gam lang ng konti. Yan ang mga nice day nila sa dito. Dito, pag may araw dito, excited mga taong lumabas. Mas lalo kapag mainit. Ito, piki ang araw to. Maya, ngayon, umaraw, maligam-gam. Bukas, winter ulit. Baka may snow pa or sa isang araw. Hindi ko alam, tignan ko sa cellphone ko kung kailan ng snow ulit. Mag-i-snow pa to, 100% sure. Kasi matagal na akong naninirahan dito. March, April, nag-i-snow pa yan. Sabi pa nga na asawa ko, kuminsan daw sa June, ay may snow rin daw sa bundok. Siya nagkukwento Taga rito siya kasi, local siya rito. Kaya alam na alam niya yung mga, kung ano-ano rito, kinikwento niya sa akin. Siyempre, tinatandaan ko, kinikwento ko rin sa inyo. Makwento niya, kwento ano rin, kinukopya ko lang, kwento ko rin sa inyo. Manood kayo ng vlog ko. Ipropromote ko ulit yung business ko, huwag kayo magsawa. Hanggat makarating kayo rito, mag-apply na kayo ng visa. Ay, hindi ko alam, look sa website ng Czech Republic map, kung free visa ba yung Pilipinong papunta rito. Kasi ang pagkakaalam ko, yung mga taga-Czech, pag bumisita sila sa Pilipinas, free visa sila. 21 days lang. 21 days lang. Hindi ko alam sa inyo. Hindi ko pa, natatanong Tagal na hindi kasi ako umuwi ng Pilipinas kaya hindi ko alam. Umuwi man ako sa sa Taiwan. Pag sa Asiang pag-uusapan, ang inuuwian ko, Taiwan kasi nandun yung mga anak ko, mga Taiwanese. Gusto ko nga papuntahin yung anak ko rito, pabisitahin. Kasi free visa sila rito ng 3 months, yung mga Taiwanese. Bibili ka lang ng ticket, lilipad na rito, walang problema sa immigration. Ano lang, ang maraming problema dyan sa Pilipinas lang, kung ano-anong tinatanong. Kung lilipat, for example, ang pagkakaalam ko, Pilipinas going to Taiwan, tourist, free visa. Sa immigration pa nga lang, kapag hindi kayo nakalusot, sa mga tanong-tanong nila, hindi kayo makakalipad. Loko-loko talaga mga immigrations dyan sa inyo. Kung ano-ano tinatanong. Ayan, hindi naman kayo magtatrabaho doon, tourist lang. May problema lang kapag lumipad kayo any other country, pag one way ticket lang, yung maku-question kayo sa airport katulad ko. Kasi bakit doon pa nga lang sa mismong Taiwan, citizens ako doon. Sabi nila, ba't one way lang ticket ko? Hindi raw na ba ako babalik sa Taiwan? Ayun, ayun tanong lang. Hindi naman sila naghanap ng kung ano-ano. Anong gagawin mo doon? May pera ka ba? Saan ka titira? Wala silang tinanong ganon. Ang question lang sa akin, ba't one way lang ang ticket mo? Sabing ganon lang sa akin. Yan sa Pilipinas, napakaraming tanong. Kung minsan, yung ibang first timer na hindi pa ibang bansa, siyempre
tudo ka ba nun? Nanginginig ang boses. Or minsan sa kabingihan mo, kung minsan nabibingi ka. Naranasan ko na rin yung question and answer. Alam na alam mo ang question. Kaso nga lang, sa sobrang nervous mo, halos mabingi ka, yung tibok ng puso mo, kumakabog hanggat hindi mo nanginginig ka ng konti yan, nilalamig ka na halos mabingi ka. May tinatanong sa'yo, napapaa ka na lang kasi hindi mo naririnig kasi sa sobrang kabog ng dibdib mo sa nervyos. Ganun ang style ng naranasan ko noon kapag nininervyos akong halos. Kahit na alam ko yung tanong nila, napapaa ako kasi hindi ko naririnig. Yan ang number one na sa mga first timer, yung bang nervyos ang inaabot. Sa sobrang nervous ang inaabot sa mga question and answer. Kahit na tinatanong lang ng immigration officer, what is your name only? Sa sobrang kabog, napapaaka ka tuloy pati pangalan mo. Hindi mo mabanggit-banggit kasi parang ibang mahina yung pag sa kabog ng dibdib mo. Kinakabahan ka, nilalamig ka, nanginginig kami minsan, tapos medyo may nabibingi ka. Kung naranasan niyo ang ganitong style sa akin, i-comment below. Kasi alam ko, karamihan sa atin, kung minsan ninenervyos. So, ninenervyos o ganyan ang nararanasan. Kahit na sinasabi, tanong lang ilang taon ka na, napapaa ka at saka napapatunganga ka kasi parang hindi mo naintindihan sinasabi kasi sa sobrang nabibingi ka, sa sobrang nervyos ka, tapos namamaos ka pa, medyo nanginginig ka pa. Sino nakaranas ng ganito sa kagaya ko? Comment below. Matutuwa ka sa pag ganyan. Ayan, pabos na. Kaya kung halimbawa first time yung umalis, ang tip ko sa inyo, calm down. Ano ka, bago ka sumagot, huminga ka ng malalim na ayan, sabi mo gano'n, question and answer lang yan eh. Kung anong tanong, sagutin mo. Huwag yung kung ano-ano iniisip mo, ayan, mapapauwi na ako, ay ganito, ganyan. Sobrang overthinking mo, nininervyos ka, at para kang nababaliw na, mapapauwi na ako dito, baka hindi ako makalusot. Ayan, anong gagawin ko? Sa sobrang sa pag-iisip mo, ayun, nasa harapan ka na pala, may tinatanong sa'yo, hindi mo na mamalay, tinatanong ka na pala, kung ano-ano pa iniisip mo, sumasagi sa isip mo, katuloy. Ayun, sobrang hindi mo alam kung ano yung sasagot mo. Sabi nila, anong pangalan mo? Iniisip mo pa kung anong pangalan mo. Baka iniisip ng immigration officer, hindi mo tunay na pangalan yung nasa passport. Kasi karamihan talaga diyan sa nangingibang bansa, change name ang mga yan, nagpapalit sila ng mga pangalan, katulad ng mga contract workers sa Taiwan. Sabi ko sa inyo, may limit ang pag-stay nila, yung mga contract workers sa Taiwan. 9 years lang yata or 12 years. Pagkatapos ng 12 years, hindi na sila makakabalik, kailangan nila na mag-change name. Ang problema ngayon sa change name ay kung saan sila manghihiram ng pangalan. Kung minsan nanghihiram sila ng pangalan sa mga kapitbahay nila, ayon. Kaya gano'n ang nangyayari ngayon. Kaya medyo alam na ng immigration na mga ganyan, yung change name sa mga contract worker or Pilipino na nangingibang bansa. Kaya kung mag-ingat kayo sa pag tinanong kayo, what is your name? Huwag katuloy kahit na tunay na pangalan mo yung sinasabi mo, kasi sa sobrang nervous mo, nakakalimutan mo. Ayan, sa kakabog ng dibdib mo, nabibingi ka, namamaos ka pa, nanginginig ka pa.
Ayan, para kang mahihimatay sa sobrang simpleng tanong lang. Ayun, hindi ka makakapasa sa question and answer nila. Kaya yun, mag-ingat kayo. Ayan, sinasabi ko yung number 1 tip yung pangalan ninyo kasi karamihan sa mga OFW sa Taiwan, change name ang mga yan. Maraming nangihiram lang ng pangalan. Hindi ko alam dito sa Czech kung gano'n ang style. Yung iba kasi sa Taiwan, kasi nanirahan ako doon, marami rin ako nakakausap na mga Pilipino doon. Sabi ko, paano ka nakabalik? Sabi ko nga, sabi niya, change name, nanghiram na daw siya ng pangalan. Ayan. Tapos yung isa naman, ano ba tunay mo pangalan? Sabi ko gano'n sa kanya. Sinasabi, yung original kong pangalan, ganito, ganyan. Tapos, saan ka nanghihiram ng pangalan? Sabi ko gano'n, hiniram ko sa kaibigan ko. Kasi hindi ako makakabalik ng Taiwan kapag hindi ako nag-change name eh. Sabi gano'n. Kaya siguro mahigpit ang immigration ngayon dahil sa ganyan, yung change name ng mga OFW. Kaya yung iba, kahit na original na pangalan nila yan, nawawan 2 o 3 rin sila sa immigration eh. Kasi iniisip ng immigration, hindi nila tunay ng pangalan yan. Kaya pag sinabi sa inyo, what is your name? How old are you? Ayun, Catholic kasi sa sobrang nervous. Kung minsan, yung mga change name na yan, bago sila pumunta sa airport, parang sinusulat nila sa maliit na papel kung para hindi nila makalimutan or di kayo memorize nila yung pangalan nila, yung change name nila at saka yung edad, saka yung address. Yan ang number 1 na change name na OFW. Kaya kaya yung iba kahit na marami dyan sa Taiwan ng mga change name. Ewan ko ba sa mga hindi nababalita sa OFW, sa mga 24 oras or sa Jessica Soho about that sa mga OFW na karamihan is change name. 100% marami diyan sa Taiwan. Ayan. Kasi patakaran sa Taiwan na kailangan mag-stick ka lang ng 9 or 10 years lang. Tapos, sasabihin ng kumpanya, mag-change name ka. Ayun. Ayan, ang problema, pagbalik niya sa the same company, kailangan naka-change name na siya. Kaya karamihan siguro sa immigration, kaya ganyan mahigpit sila siguro dahil sa ganyan change name, nagpapapalit ng mga pangalan. Alam na nila siguro ang sikreto ng mga ganyan yung mga OFW, change name. Ayan. Siguro wala pa kayong hindi nanonood ako parati ng 24 oras kahit na Jessica Soho. Lahat ng programa diyan, hindi nababanggit yan ng mga OFW, yung mga nag-change name. Secret, hanggang ngayon hindi ko pa napapanood. Kaya ganyan yan. Kaya siguro mahigpit ang immigration ngayon dahil sa mga ganyan. Alam na nila ang sikreto ng mga OFW. Saka yung mga kahit na hindi na OFW, kapag nag-change name sila, magamit na rin nila yung passport nila sa new name nila, yung kinuha nilang pangalan na bago. Nagamit nila sa paglipad-lipad sa ibang bansa, ayun, pero hindi nila tunay na pangalan yun. Yun nga lang. Ayan. 100% totoo yung sinasabi ko kasi marami akong nararanasan dyan sa mga change name na yan. Karamihan sa mga OFW, yung mga customer ko noon kasi may-ari ako ng tindahan, mga change name ang mga yan. Sabi ko sa kanila, paano ka nakabalik dito? Sabi kong ganon. Nag-change name daw siya. Sa mga broker din sa Taiwan, marami rin akong kilalang mga broker sa Taiwan, ganon din. Ayan, kaya ingat kayo. Karamihan sa mga broker na tinatanong ko rin,
medyo sanay na sa mga ganyang change name na yan. Bayaran mo lang sila, asikasuhin nilang papeles mo. Kaso nga lang mahal. Hindi na ako magbabangkit kung sino mga broker na yan. Para sikreto na lang. Ang mga change name na yan, alam siguro na ng immigration dyan sa Pilipinas. Kaya super higpit sila sa mga Pilipino. Ayan. Kaya hindi mo rin masisisi minsan yung immigration dahil sa mga ganyang question na napakaraming question and answer kasi alam nila na nila siguro yung secret ng mga change name na yan. Ay nako, napahaba na ang usapan natin. Ayan, see you next time. Mamaya na tayo ulit magkwentuhan. Punta tayo dyan sa lalabas tayo ngayon maaga kasi maraming maligamgam ngayon. Doon tayo magkwentuhan sa may araw. Magpapainit ulit ako. Gusto kong medyo umitim ng konti. Magiging tan ang ang skin color ko. Kahit na kung sa atin, kung uuwi ako dyan sa Pilipinas or sa Taiwan, sabi nila maputi na ako. Pero pagdating ko rito, ikukumpara ko yung skin ko sa mga talagang mapuputi. Talaga, halfway pa ako eh. Sabi sa Taiwan, napakaputi ko raw, sabi ko sa asawa ko. Inunggiran niyan ko yung color ko sa asawa ko, maputi siya eh. Sabi ko, ba't sabi nila maputi ako eh? Sabi ko nung ikinumpara ko, maputi yung asawa ko, puting-puti. Yung kulay ko, ganun pa rin. May sabi ko, iba't iba ang puti natin sa kanila. Ang puti, ang tawag sa atin is yellow. Ang puti natin ay tinatawag nilang yellow. Sa kanila talagang puti. Kahit na ikumpara ko yung sa sister niya, mapuputi ang mga yun, tsaka sumbiyan ko, puti talaga, puti lahat. Tapos yung anak ko, nakuha niya ang lahi ng tatay niya, maputi rin. Yung nakuha lang niya sa akin, yung mata, yung brown, yung anak ko. Kaya yun. Pero yung puti, pag kinukumpara ko sa kanila, wala. Kahit na kahit na anong turok mo sa skin mo dito, na whitening color, or pabilo ka pa, hindi mo talaga makukuha yung puti ng mga puting-puti. Sabi nga nila sa atin, yung kulay natin is sexy color. Kaya proud tayo sa mga nagsasabi sa atin na ang kulay natin, alagaan daw natin at napaka-sexy raw. Kaya naaakit sila sa kulay natin. Yun ang gustong-gusto ng mga puti, sexy color ang kulay natin. Kaya kung sino mang nanonood na mga Pilipino dyan, proud tayo sa kulay natin kasi sinasabi nilang we have a sexy color. Yeah! Kaya mamaya na tayo mag-usap. Ayan, mamaya na tayo magchikahan. Ayan, tara, mamaya na tayo magkwentuhan.